Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 87 individual pinangalanang dapat managot sa isyu ng flood control mess ng DPWH. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Aabot sa 87 individual ang binigyang pangalan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na dapat managot at kasuhan kaugnay pa rin sa manumalyang flood control projects. Ito ang kanyang inilantad sa isinagawang year-end press conference kanina umaga kung saan naging katuwang niya rito ang ICI at ang DOJ. Lahat ng 87 ay nirekomendang kasuhan ng iba't ibang kaso gaya ng plunder, malversation, anti-graft, bribery at iba pa. Kabilang dito sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva, dating kalihim na si Manuel Bonoan, mga Undersecretary at dating COA Commissioner. 87 individuals. Kasama dyan si former Speaker Romualdez, si former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, Senators, Congressmen, USECs, COA Commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan nasa ombudsman na. Bukod sa mga senador, kongresista, kasama rin sa listahan ng mga dating DPWH officials, kabilang mga tinatawag na BGC boys at iba pang mga sangkot na kontraktor. Mula sa 87 na ito, 23 rito ay mayroon ng kaso sa korte. Siyam naman dito ay naaresto na at habang pinaganap ang 7 individual, kabilang si dating Ako Bicol Representative Zaldico. Mula sa year-end presscon, nakapagtala na raw ang DPWH ng 13 billion frozen assets mula sa mga sangkot sa flood control mess, kabilang higit 4,000 bank accounts, mga insurance policy, air and motor assets at iba pa. Samantala nakahanda na raw sa Enero ng susunod na taon ang pagpapasa ng ICI at ang DPWH sa Ombudsman sa report findings nito sa flood control project sa Cebu bilang pagpapanagot sa mga sangkot. Sa January, I think magiging ready na ang ICI at ang DPWH dun sa report ng mga gagawin nating pananagot sa Cebu. Dahil dun sa nakita nating mga problema sa Cebu, sa flood control project sa Cebu, magiging ready na ang ICI at ang DPWH to submit their reports and their referrals and our referrals to the Ombudsman by January. So, yun, madadagdagan na naman yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. At sa ating Metro Manila ngayon, 2,000 kahon ng mga puslit na sigarilyo na sabat ng PNP HPG, mga operatiba at tinangkang sumulan. Naharang ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group Special Operations Division at Regional Highway Patrol Unit 3 Mobile ang 2 trailer truck laman ng mga hinihinalang puslit na sigarilyo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nagsasagawa lamang ng anti-carnapping at traffic law enforcement operations ang mga otoridad sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City nang maharang ang 2 trailer truck dahil sa paglabag sa batas trapiko. Doon napag-alamang hindi rehistrado ang naturang mga truck at tumambad sa kanila ang nasa 2,000, hindi dokumentadong mga kahon ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 143 million pesos na batid na nagmula sa Bawan, Batangas ang truck at nakatakda sanang dalhin sa Valenzuela City. Samantala, arestado ang 3 driver ng truck habang may naarestong 3 iba pa matapos naman tangkain nilang manuhol ng 5 milyong piso sa mga pulis para pawalan ng kanilang kontrabando. Nasa kustudiya na ng HPG sa Campo Crame ang 6 na sospek na nahaharap sa kasong smuggling at direct bribery, habang hawak na rin nila ang mga ebidensya sa krimen. Pinuri naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang HPG sa mabilis nitong aksyon at magsilbi itong babala sa lahat na hindi nila kukonsintihin ang ganitong uri ng aktibidad. I commend the HPG, as you can see, this is part of an organized crime effort planning to drive the PNP into allowing this kind of thing. We do not allow this. We do not condone this. We are not part of this. So you can expect a more vigorous campaign against smugglers and against economic saboteurs in this country. Next. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown ngayong araw ng Biyernes. 6 days na lang, Pasko na.
At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.